Noong December 12 pa tong video na to, pero ngayon ko lang naisipan talagang i-upload. Uy, magpapasko na, hindi ko pa rin siya na-upload. At hindi ko na patatagalin to at i-edit ko na para naman magkaroon ng free space yung cellphone ko. Dahil panigurado, pagdating ng Pasko is paniguradong marami na naman video to at hindi ko na naman siya may upload. Next year na naman ma-upload. Tinatamad lang talaga ako mag-edit ng mga video kaya naka-stack lang dito. Kaya pag nag-delete ako ng gallery, doon ko lang marirealize, ay, may video pa pala. Mag-edit na ako. Kids Scout nga pala dito sa amin, sa Lisa Elementary School. Ay, hindi pala sa akin. Kids Scout ng mga bata sa elementary. Ha? Nangaangkin ba ako? Ayan na, kinorek ko na. Baka mamaya i-bash nyo na naman ako. At support nga pala ito, mga auntie ko, is nagkakaroon sila ng exercise bago mag-start ang kanilang palaro. At dahil ready na, mag-blow, blow, blow. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa ginagawa nila. Blowing the cup. Ganun ba yun? At dahil sa palaro na to is kailangan pabilisan dahil may mananalo at merong mga prize para sa mga bata. So, kailangan mabilis silang kumilos para yung time nila is mas maaga or mas maliit lang para sila yung manalo. Kaya ayan, dinodoble-doble nila dahil hindi naman marunong tong mga bata. At pagkatapos ng first group is yung next group naman. At dahil andito nga ang pamangkin ko is bibidyohan na natin para ipakita natin sa mother niya. Siya pala si Althea, ang nag-iisang anak ni Annabelle. Ngingiti na naman niya si Annabelle kapag nakita niya ito. Video ko, proud mama yarn. At sabi nga ng mga bata is meron daw ibon sa taas. Kaya ito, tinignan ko kung ano ba yung pinagkakaguluhan nila. Ayun pala is merong owl doon sa bubong ng court. O diba, yung mata niya, tinan yung mga auntie ko, talagang galit na galit. Hindi ko alam kung ganyan talaga yung itsura niyan mga auntie ko. Talagang ganyan yung itsura niya, galit. At pagkatapos natin magkagulo sa owl na yon, is dito naman tayo sa cup. Pabilisan nga ulit dito, mas mabilis na oras, panalo na. Ang anak ko nga ang sumunod na sumabak sa palarong ito. Dahil doon, as a parents, hindi na ako nag-i-expect kung anong mangyayari. Kung anong nandyan, yun na yun, wala na akong magagawa Try ng try lang hanggang sa matuto. At sumunod nga na palaro ay dito naman sa kalamansi. Magkahiwalay nga pala sila ng grupo ng kanyang kuya at ng kanyang mga pinsan. Kaya sila ang magkakalaban. Pero okay lang dahil nag-enjoy naman ang mga bata. Alam nyo naman kung anong palaro ito kaya hindi ko na kailangan na-explain sa inyo kung paano pa. Basta nagbigay lang ako ng panonooran nyo, yun lang naman. At sumabak na nga pala ang bunso kong anak. O diba, nalaglag pa yung kalamansi niya. At ito na, hindi na natin alam kung paano niya ipapasa. O kaya hindi niya matanggal-tanggal pa. Kaya si teacher na bahala. At dito nga sa isang grupo is nandito naman si Niego, ang pinsan ni Althea. Pero tinatawag niya rin akong tita. Parang pamangkin ko na din. Hindi na rin naman siya iba sa akin dahil lagi din namin siyang nakakasama. Minsan nga lang talaga inaasar ko siya na kasya na sa akin yung damit niya. Mas malaki pa kasi siya sa akin. Bibidyohan ko nga rin pala siya para ibigay ko yung video niya sa kanyang tita at para maipasa ng kanyang tita dun sa kanyang mother na nasa Japan. Ang lakas-lakas talagang pumalo ni Niego kaya yung isda lipad. At dumako naman tayo sa isang video. Dito sa video na to is nandito naman si Rainier. So yan, dahil tapos na yung second group, is dito naman sila sa first group. Group 1 kasi yung kinder ko. Tapos yung isa group 2. Tapos si Niego is group 3. Tapos si Althea kasi magkagrupo sila ni Rainier. Bali, hindi na kasi nasunod-sunod yung mga games. So kung sino na lang yung matapos sa isang palaro is lilipat naman sila dun sa mga susunod na matatapos. Ganun pa din ang mangyayari pagkatapos magpaypay nung isa is lilipat naman dun sa isa. So ayan, yung anak ko naman na nagpapalo dito. Naku po, hindi na lumipad yung isda. So ayan, sa wakas napaypayan na niya. Awa ng Diyos, o diba? Parang galit na galit pa siya magpaypay. At ang sunod na sumabak naman ay si Althea. So ayan, ipinasa na ng classmate niya yung pamaypay sa kanya at para siya naman ang magpaypay. So ayan, syempre basic na yan sa mga matatanda. Alam na nila yan kung paano nila gagawin. At balik naman tayo dito sa group 3. So ayan, dahil nandito naman yung aking anak na panganay, dito naman tayo magbibidyo. Nasa likod nga ang anak ko dahil siya naman ang susunod. Kaya ayan, ang galing
pa-blow-blow lang, o di ba? Ganun sana ang pag-ihip. At pagkatapos, balik naman tayo ulit kay Nego. Nahihilo ba kayo? Kung sinong pinagbibideo ko, syempre mga auntie ko. Kahit ako nahihilo habang nagbibideo dito, no? Hindi lang kayong mga nanonood. At dahil si Nego naman ang susunod na sasabak dito, yan, bibidyohan na natin siya. O, di ba? Nagmamadali pa yan siya para naman mabilis kasi yung oras. Kasi nga, pabilisan yan. Kaya kailangan mabilis siyang kumilos. So, ayan. Madali lang naman yan sa mga bata. Di ba? Intindihin nyo na lang. Huwag na kayong mag-epal-epal. At lipat naman tayo dito kay Rainiel sa group 1. Ayan, si Rainiel po is nasa likod. Ay, siya naman ang sasabak. O, di ba? Mukhang mabilis siya. O, di ba? Nakatingin siya dun sa kanyang katabi kung mabilis siyang kumilos. Kaya ito naman. O, di ba? Nagpapabilis din talaga siya. O, okay na. O, di ba? Ang galing naman yan. O, natanggal pa yung isa. Okay na. Tapos na agad. Ang galing. At lipat naman tayo dito kay Clyde. Hindi ko na alam talaga. Nahihilo na din ako habang ginagawa ng video na to dahil kung saan din ako lumilipat ng time na to. Dahil si Clyde na nga magpapaypay, talaga namang yan, todo bigay na. O, isang paypay lang, okay na. So, patapos na agad, pasa na agad yung pamaypay sa kabila para then na.